Hi guys, magandang umaga. Ang gagawin natin ngayon ay maglalagay tayo ng washer doon sa gitna ng push rod. Nagdadragging kasi yung yung clutch. So dito tayo maglalagay ng washer sa gitna sa may push rod. Una, tanggalin muna natin yung tornilyo dito sa kickstart. Tapos kuha tayo ng allen para matanggal yung footrest. Ito. Madali lang guys magbaklas itong crankcase ng Raider. So ito. So kailangan mo lang ng tools 8. So bumili ako kanina. 8, 10, tsaka 12 yung size. Para in case na may babaklasin ako. May gamit na ako. Mura lang to guys. 50 pesos lang dito sa amin sa silang. So ayan, tanggalin natin ito. Ang tigas. Ayan, tanggal na siya. Yung binili kong tools is Y. Di ba may T? Yung sa akin Y. So isang piraso lang siya. So tatlo na yung sukat nun. So may sukat siyang 8, 10, tsaka 12. So sulit yung bili ko sa 50 pesos only. So yan, natanggal ko na yung tornilyo. Next natin tatanggalin is kickstart. Hindi umubra yung wiring, so gamitan natin ng katala. Siguro naman dito sa katala ubra na. Luwagan lang natin gamit yung katala. So eto, yan, maluwag na. Tanggalin natin yung tornilyo. Tapos yan, tanggalin natin yung kickstart. Sunod natin tatanggalin guys yung clutch cable. Yung kabitan ng clutch cable ko naputol na, so ginawa na lang ng paraan. May baka lang siyang nakaikot, so nilagyan na lang ng allen. So tanggalin natin to para hindi na tayo magtanggal ng pin. Mahirap kasi ikabit yun yung pin sa dulo. Ayan, tanggal na guys. Tapos nito, hugutin lang natin yung kabitan ng clutch. Ito yung clutch stick. Madali lang naman yan, hugutin mo lang. Tapos pagbalik, ganun din. So yan, natanggal na natin. Tapos ang next natin gagawin is yung mga 8. Gagamitin na natin dito yung binili natin Y tools, yung 8. Tapos naghanda rin pala ako ng lagayan ng langis. Sasahurin ko yung tutulo dito. Malinis pa yun wala pa yung 1 week, so ibabalik lang natin after. So ayan, ito yung binili natin na Y tools 8. So nakasahod na rin yung lagayan ng langis para hindi masayang. Mahal kasi yung bili ko dyan, nasa 200 din. Wala pang 5 araw yan. So sayang naman. Sorry na lang natin. So luwagan lang natin to yung lahat ng tornilyo na 8. So madali lang naman yan. So wag lang natin yung pwersahin pag matigas. Dahan-dahan lang natin buksan para hindi ma-lost thread. Nga pala guys, pag magbubukas kayo ng makina ng Raider o kaya kahit anong makina, wag yung mainit kasi mahirap pag na-lost thread yung tornilyo Ito sa akin may isang lost thread to pero pinakagat ko na lang yung pinakataas. So ginawan ko na lang ng paraan, pinakagat ko. So yun. So ayan guys, natanggal ko na yung mga tornilyo. Ito na yung last. So ayan, papatuloy na natin yung langis. Pukpukin lang natin para matanggal yung kapit ng gasket. So ingatan natin pala yung gasket guys na mapunit. Kasi mahal din yon, nasa 80 pesos din yun, so sayang. So yan, tumutulo na guys.
maganda pa naman yung langis natin kasi wala pa yung 5 days, wala pa yung 1 week. So hindi ko naman ginagamit lagi itong motor. Napagtripan ko lang talaga na lagyan ng washer yung gitna ng lining, I mean yung push rod, kasi medyo malalim. Na-check namin to dati, malalim na yung uka dun sa back housing na tinatawag, yung nilalagyan ng push rod. May ano kasi yun push rod, tapos may bearing, tapos dun after ng bearing doon natin sasalpak yung washer, magic washer kung tawagin. Sabi nila racing washer daw yun kasi pag naglagay ka ng washer doon, ibig sabihin titigas yung mga clutch spring mo. So kung nagtitipid ka, pwede mong gawin to. So hindi ka nabibili ng matitigas na clutch spring, washer na lang. 5 pesos lang, stainless washer na yung bili ko dun sa auto supply. So naghanap talaga ako nung manipis lang para sakto. Ayan malaki yung play niya. So pag nilagyan natin ng washer yan, medyo titigas yung clutch. So ayun, para na tayong naka-clutch spring. Pero ang purpose ko talaga dito is mawala yung dragging ng clutch ko, kasi kahit nakapisa na yung clutch ko, parang nagda-dragging pa rin yung makina. Nakikita ko yung sprocket niya gumagalaw. So hindi ko alam kung sira na yung back housing ko, pero ito muna yung remedyong gagawin ko. Sana umubra to. So ito yung langis natin, maitim siya pero pwede pa yan. Ito yung sobrang alog. Feeling ko talaga ito yung may tama. So lalagyan natin ng washer dun sa loob. Normal naman yung umaalog siya, pero hindi ganyan. Medyo malaki kasi yung play niya so papalitan natin ng konti. So ayan, ito magagamit na uli natin yung binili nating Y-tools. So sulit 50 pesos talaga. So ganun pa rin, luwagan natin isa-isa. So wag natin bibiglayin, kasi yun nga, mahirap na pag na lost thread yung tornilyo. Malambot lang naman yan ayan yan kasi nakalagay yung spring. So dahan-dahan lang natin buksan para hindi tumasik yung spring. Ayan, so ito natanggal ko na yung 4. So last na to, bubuksan na natin yung ating mga lining. I-check na rin natin yung mga lining natin, pero bago to bagong bili ko. Ang clutch spring ko nga pala guys is Kitty, nabili ko sa dito lang sa amin. So ayun, tanggalin na natin yung back clutch housing. So dyan nakakabit yung push rod, dyan nakakabit pati yung bearing. So ayan, papakita ko sa inyo guys. Ayan, ito yung push rod guys. Tapos yung ito push rod tawag dito. Tapos yung isa, yan yung bearing. Lalagay natin yung washer guys sa likod niyan ng bearing, kasi nakita naman, may uka na siya. May uka na, malalim na yan guys. Delikado na yan, medyo delicates na yan, kasi yung iba niyan sobrang tigis ng lalagyan na clutch spring, nabubutas. So yung atin buti nakita ko agad, so agapan na natin. So ito muna yung una kong gagawin. Pag dito umubra, so bibili na tayo ng back housing. Ayan, so linisan natin, check natin yung kung umaalog na yung clutch housing natin. So hindi pa naman. So right, lagyan na natin ng washer.
So ayan guys, ito yung washer, ilagay na natin sa gitna. Tapos lagyan natin yung bearing, tapos yung push rod. So huwag kayo malilito guys dun sa bearing, nakaharap dun sa ulo ng push rod. So ayan, yan ilagay na natin. Tapos yan, ilagay natin. Hindi na siya masyadong maluwag katulad ng dati, sobrang luwag, parang sobrang galaw. Ito masyado sakto lang. Ito ngayon ayos na, medyo sakto lang. Tsaka guys, yung clutch ko nabitaw, hindi ko lang kung bakit. Siguro yun nga yun, hindi masyado kumakapit kasi maluwag na. So sa tingin ko uubra tong gagawin natin ngayon. So ayan, higpitan lang natin, tapos balik natin yung mga tornilyo, make sure na mahigpit. So ayan, nakabitan natin yung ating magic washer. So ayan, check natin kung maluwag. So ayan, check natin yung okay naman yung play nya, hindi na masyadong magalaw. So ayos, ibalik na natin yung crankcase cover para matesting na natin. So ayan, ang pagbabalik ng crankcase cover ganun pa rin. So ingatan pa rin natin yung gasket para hindi na tayo bumili. So medyo mahirap nga lang guys i-sentro yung push rod kasi di ba nagalaw. Yan, medyo nahirapan ako, pero after mga 5 minutes siguro na ipasok ko rin. Yan. So yan, nakikabit ko rin yung push rod sa gitna. Medyo nahirapan ako mga paps, pero ayos lang, kapa lang. So ayun, ibalik na natin yung clutch. Testingin natin. Medyo matigas siya. So ayun, medyo matigas na siya kasi nga naglagay tayo ng washer. Nadagdagan yung yung parang humigpit ng konti, pero ayos lang yan. So ipantay lang natin yung clutch para pagpiga natin pasok na pasok. Ayan, so nakabit na natin yung kickstart, tapos kakabit ko rin yung footrest o tapakan. So ayan, pag natapos na to, testingin na natin. Ayan, nabuo na siya. Testingin natin. So guys, okay na to. Na-testing ko na to kanina sa labas. Okay naman yung hatak. So effective talaga yung magic. Thanks guys.